Thank you for agreeing for the quick survey. Yung question natin dyan, sa palagay niyo po, is there life after death? Anong opinion niyo doon? Or Sa akin po, opo. Meron po talaga na pupuntahan po after po mamatay. Sa heaven po talaga. Yun po yung number 1. sa heaven? Opo. Kayo, Ate Francis? For me po, meron po. Kasi simula nung bata ako, tinuturo po sa atin na after mamatay natin, napupunta po tayo sa langit. Ayun. Thank you. Pero ayoko yung langit sana walang yung susunod na question natin dyan, do you get to heaven by being a good person? Ano sa palagay mo? Tama enough na ba na maging mabuting tao para makarating sa langit? Depende po eh. Kasi po may mga mabubuting tao pero po may in another side po. May nagagawa pa rin po silang kasalanan. Hindi naman po sa pangkalahatan. Po. Sa tag dito. Yung iba nga po kasi nasa simbahan pero grabe po kung man-judge ng tao eh. Tama. Kaya po hindi po sa akin po no po. No. Ayun, ang ganda. Actually, ang ganda ng sagot mo. May i-add ako dyan later. Pero maganda yung sagot mo. Ikaw, Ate Francis. For me po, hindi po sapat na maging mabuting tao ka lang. It's siguro po dahil din po sa faith mo kay Lord. Kaya ka Nice. napupunta sa heaven. Nasabi mo na rin. Matanong ko lang, anong belief nyo or religion? Catholic po. Catholic, ikaw po yan. Catholic, pareho kayong Catholic. So, maganda. Actually, maganda yung mga sagot nyo. And napakatotoo. Sabi nga sa Bible, sabi ko sa inyo sa una, it is appointed for man to die once and then after that, the judgment. Yung isa pa doon na sinabi sa Bible na all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, lahat daw tayo nagkasala. Hindi sinabi ng Bible na some or many. Sabi talaga all, nilahat ba? Nilahat. Totoo kaya yun? Actually, may connection yun sa third question natin. Have you broken the 10 Commandments? Sa palagay mo, Kuya, ilang beses ka na nakapagsinungaling? Sabi sa Maraming beses na po. Marami. Opo, kasi po may meron pong times na kailangan mo magsinungaling para po maging okay po. Tulad po kunyari po sa parents niyo po. Mahirap po kasing may mga bagay-bagay na hindi po pwedeng i-open up sa kanila. Like na sa personally po. Ayun po, para sa akin. Thank you. Naisip ko, wag mo itago yung relationship dyan eh. Okay naman po kami sa Okay. Okay, very good. Ikaw, Maraming beses na po kasi mas okay na po na magsinungaling eh. mas okay There are situations po na mas better na magsinungaling ka na. Okay. Thank you for your answer. Isa doon sa 10 Commandments, wag magnakaw. By any chance ba nangyari na yun? Nanguha ka ng hindi sa'yo, maliit man o malaki? Nung bata po siguro nangupit sa magulang. Maaga ka nagsimula, maaga. Pero nung kinalakihan naman po okay na. Wala naman po kasi kumbaga po natuto po ako sa mga ganung bagay. Sa mga simpleng bagay po nung bata po ako na hindi pala tama yung ginagawa kong ganun. Kaya po hanggang sa paglaki ko po ngayon, hindi na po ako magawa. Oh, yun. Honest ka, bro. Honest, Okay, alam mo na agad, honest siya. Honest na siya ngayon. Ikaw, sister, anong... So, nung simula po nung bata lang pala. Kasi mas pinakikinggan ko yung ego ko na gusto ko ma-feed yung pleasure ko kaya minsan kumukupit ako. Galing. Ganda ng opinion mo dun. Thank you for that. Isa doon is do not use the name of the Lord your God in vain. Yung OMG. Yan. Sa tanaban ng buhay mo na kapag sabi ka na ng OMG. Sa siguro po meron na po. Meron na. Meron na po. Ikaw. Meron din. Meron. Actually, sa Bible, pag nag-OMG, ano yan punishable by death. Death sentence ka. Pag ginamit mo ang pangalan ni God na sa walang katuturang bagay. Death sentence ka kagad. Ganun kalupit yun. Ano pa ba?
if sabi ni Jesus Christ, if you have hate in your heart towards your brother or your sister, you have committed murder. Para magkaroon ka lang daw ng galit na parang pagpatay na rin yun sa puso. Ganun. Nangyayari na ba sa iyo? Nagkaroon ka ng matinding galit? Hindi, wala Hindi pa. pa. Wala pa. Mahal ka. Kapag mahal. Ikaw, Ate. Wala pa naman. Wala pa naman. Okay, very good, nakapasa. So, yun. Tandaan natin, ano yan, perfect standard ni God. Doon pa lang sa apat na pinag-usapan natin, medyo nag-fail na tayo agad, di ba? So, guilty na agad tayo sa apat na yun. Ibig sabihin, totoo rin sinabi ng Bible na all have sinned and fall short. Wala talaga. Wala talagang taong na nakaperpekto ng pagiging wala tayong, ibig sabihin, wala tayong masasabing mabuting tao. Actually, sa dictionary, sa internet, actually, meron na siyang yung good, yung pagiging mabuting tao, meron na siyang 40 definition eh. Ang isa sa pinaka-definition na ginagamit doon is moral perfection. Pero ang problema, wala namang perfecto sa atin morally, di ba? Kasi nga, katulad na sinabi nyo, lahat tayo nakagawa ng mali. So, doon papasok yung pang-apat na question natin. Why did Jesus die on the cross? Lagi kayo, being Catholic, palagay ko lagi nyo sigurong nakikita si Kristo nakapako at namatay. Bakit kaya siya napako at namatay sa palagay nyo? Sa akin po, para po malinis po yung mga kasalanan po natin. Ayun po yung number one reason po talaga. Malinis Yung okay. lahat po maging maayos po at din po, may align po yung mga tao sa ayun po yung pagkakaalam. Ganda ng sagot mo. Ikaw, Te? Mga idea. No idea. Pero nakakapag service yung homily ba to or hindi rin. Pero ibig sabihin na-align mo lang yung morality mo with Catholic, ganun. Pero hindi mo alam kung ba't namatay si Jesus Christ. Ayun. Yun. Actually, i-share ko na rin sa inyo. Sabi nga sa Bible, siguro narinig nyo na rin to, for God so loved the world that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Ang ibig sabihin kasi yun, nakita na ni God yung creation niya, yung mga ginawa niyang tao na naging suwail. Totoo ba yun? Naging suwail tayo? Actually, kanina nalaman natin, di ba? At sa Ten Commandments, 4 pa lang yung nasasagot, bagsak na agad tayo. Nakita na ni God yun. Looking at eternity, nakita niya na walang makakaligtas. Lahat tayo, yung gusto nating mapunta sa langit, pero unfortunately, lahat tayo papunta sa impyerno. Kaya siya mismo ang gumawa ng paraan. Actually, isang mai-share ko sa inyo, yung Bible kasi, library of books yan. Iba-iba ang sumulat yan, 40 authors. For 700 years bago ipanganak si Jesus Christ, may isang propeta, pangalan niya Isaiah. Sabi niya, nagsabi sa akin si God, nabababa siya dito at tatawagin siyang Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Ibig sabihin, si God mismo nagkatawan tao at bumaba dito. God with us. Pero mo sinabi yun, 700 years bago ipanganak si Jesus Christ, para ma-pinpoint mo na mangyari ng totoo yun. 700 years, malupit ka pa sa manghuhula. Diba? Nasakto. Pero yung isang katotohanan na totoo si Jesus Christ. And beside, totoo si Jesus Christ. Isang reality na totoo si Jesus Christ. Alamin lang natin kung anong date na ngayon. Anong year na ngayon, mga ate kuya? 2026. 2026. Pag inatras mo yun, anong sa palagay nyo? Sa history books, nagtingin na ba kayo sa history books? Ano yung time before this 2026? Isa sa tinatawag nila. Ayun! Before Christ. Before Christ, BC. Sobrang totoo ni Jesus Christ, siya yung ginawang marka ng pagbibilang ng oras at araw at taon. Isipin nyo, di ba? Kung hindi totoo si Jesus Christ, walang BC, walang AD, Anno Domini, the year of our Lord. Ibig sabihin, nung pinanganak siya, 2026 years na. Ever since nung ipinanganak si Jesus Christ. Sobrang totoo ni Jesus Christ, hindi lang siya natusulat sa Biblia, nasusulat din siya sa other outside sources na totoong may nabuhay na taong Jesus Christ, pinatay. At besides that,
sabi dun sa Bible, sabi din dun sa mga ibang sources na namuhay siya in perfection. Naging mabuting tao siya, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kaibigan. May mga kaibigan si Jesus Christ, namuhay siya. At naging mabuti rin siya kahit actually to the point of death. Nung mamamatay na siya, yung pumapatay sa kanya, yung pumapako sa kanya, biruin mo sabihin niya, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Ganun siya kabuti. 'Di ba? Ibig sabihin nun, yung buhay na hindi natin kayang ipamuhay, yung pagiging mabuting tao, siya na yung namuhay. Pinerpekto niya. Tapos, namatay siya sa krus nang walang kalaban-laban, walang kasalanan. Bago siya actually ilagay sa krus, alam niyo ginawa sa kanya? Tinorture siya. Hinaltak siya, ginulpi. Yung mga buhok niya sa balbas niya, mga buhok niya pinaghihila. Tapos nilatigo siya. Yung latigo sa kanya, may thorns. Yung dulo ng latigo. So pag kumapit sa iyo yun, pagkapit sa balat mo, pagkapit sa laman mo, pag hinaltak, may kasamang laman. At ginanon siya 39 times. Isipin niyo yun. And also, dun sa Bible, tinorture siya to the point of not even recognizing him. Hindi mo na tao ba to? Aso ba to? O ano ba tong nakikita ko to? Ganon tinorture si Jesus Christ. Pagkatapos ng torturein, ipinabuhat pa sa kanya yung krus ng Kalbaryo. Isipin niyo yun. At habang naglalakad siya, hubot-hubad, pinapahiya pa siya ng tao, sinisigawan, minumura, binabato ng basura, kung ano-anong slur ang binabato sa kanya, sinasabi. And to know na si Jesus Christ, wala siyang ginawang mali. Hinusgahan lang siya ng tao. 'Di ba? Tapos pagkatapos noon, nung nandun na siya sa tuktok ng isang mountain or Golgotha, doon na siya ipinako and then namatay. Pagkatapos noon, ang maganda naman doon, nabuhay siya after 3 days. Ang transaction na nangyari actually doon, share ko lang sa inyo, na nung namatay siya, yung kabutihan niya, yun ang ibibigay niya. Sabi niya kasi, I am the resurrection and the life, sabi ni Jesus Christ. Ako ang buhay at pagkabuhay. Sabi niya, lahat ng maniniwala at magtitiwala sa akin, kung ano man ang mangyari sa akin, ganun din ang mangyayari sa kanila. Kahit mamatay sila physically, bubuhayin ko sila ulit. Bibigyan ko sila ng pangalawang buhay. Yung mga maniniwala at magtitiwala sa akin at magre-repent. Ang repentance lang naman, napakadali eh. Alam nyo, ewan ko kung naalala nyo pa, pag napagalitan kayo ng mga magulang nyo, lagi sinasabi, wag mo nang uulitin yan ha. Ganun lang naman yun. Talikuran mo na yung kasalanan mo, wag mo na ulit gawin yan ha. Yun lang naman yung repentance. Wag na natin gawin ulit yung ginagawa nating mali. And then, patuloy tayong mamuhay at magtiwala kay Jesus. Ang mangyayari nun, yung mga mali natin, mali mo, lahat yan, ibinigay kay Jesus Christ. At dun sa krus na yun, hinusgahan ng kamatayan. At tapos, yung kabutihan naman ni Jesus Christ, lahat ng kabutihang nagawa niya, yun naman ang ibibigay sa'yo. Para pag nasa langit ka na, ang makikita ng Panginoon, ang makikita ni God sa'yo, hindi na yung kasamaan mo. Ang makikita niya, yung kabutihan ni Jesus Christ. Malinis ka na, nagawa mo na yung perfecto. Diba? Kumbaga, palitan. So yun lang actually ang gusto kong i-share sa inyo yun. Kung may time kayo, maybe you can pray and also read the Bible. Yung pagpipray naman, yun yung may sinasabi tayo kay God. Yun naman pagbabasa natin ng Bible, yun yung si God may sinasabi sa atin. Kumbaga conversation yan eh. Kasi nga yung Bible, salita ni God yun. And pag may time kayo, kahit sa cellphone, may mga digital na Bible na para marinig nyo lang. May mga daily devotion na tuturo sa inyo, gagabayan kayo. At saka sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Pag naniwala at nagtiwala na kayo, bibigyan ko kayo ng mananahan sa inyo, yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yun yung si God na pwedeng mamuhay sa loob mo at bibigyan ka niya, ano yung bibigay sa atin ni God? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Alam niyo, makikita niyo minsan na totoong Kristiyano at naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon to kasi
sa gitna ng problema, ang daming problema niya sa buhay. Bukod sa problema na at sa gobyerno, may personal tayong problema, pero makikita mo yung mga tao na naniniwala at nagtitiwala kay Kristo dahil meron silang peace na, alam mo yun, chill lang sila, tamang chill. Kasi alam nila si God, nakaupo pa rin sa trono niya eh. Kahit may nakaupo sa trono na, kahit sa bansa dito, may, may masamang elemento nakaupo sa trono. Pero alam natin si God, nakaupo pa rin sa trono niya, in control. Kahit anong mangyari sa gobyerno natin, kahit may bagyo, lindol, alam natin si God pa rin ang may control nito. Alam natin na kahit actually sa pangit na sitwasyon, gagamitin pa rin ni God yan. So, yun. Sana kung may time kayo, repent and trust in the Lord Jesus Christ. And naway napakaganda yung couple, magkatuluyan kayo, magkaroon ng maraming anak, and mailid nyo rin sila sa Panginoon. Siyempre, gusto mo yung mga anak mo makasama mo sa sumunod na buhay. Alam nyo itong mundong to, ang tawag actually sa Bible dito sa mundong to, broken world na to, sira na to eh. Huwag tayo mag-alala, nag-ready na siya na sumunod na, yun talaga perfecto. Pero ang makakarating lang dun, yung mga taong magtitiwala sa Kanya. Diba? Ganun talaga. Siguro relationship-wise, sasabihin ko na sa inyo, pag naging mag-asawa kayo, nagka-relasyon kayo, marami kayong pag-aawayan. Kahit napakaliit na bagay. 'Di ba? Yung simpleng pagtulo ng laway, pagtulog, yung simpleng pagtapon ng damit, ang mga lalaki kung saan tinatapon yung mga damit, di ba? So, yun. Pwede ko ba kayo ipag-pray, brother? Lord God, lumalapit kami sa inyo ngayon. Thank you for another time. Sabi mo, when 2 or 3 are gathered, you are there in the midst of them. Thank